Ang Philippine Coast Guard ay nagsasanay na ng kanilang mga helicopters. Ito nga po mga idol ay parte pa rin ng iba't ibang exercise na isinasagawa ng Philippine Coast Guard bilang paghahanda. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Philippine Coast Guard ay nag-conduct ng joint heliborne, helocast at sea training exercises. Ang Coast Guard Aviation Command at Coast Guard Special Operation Force ay nag-conduct ng joint training exercise para sa air-to-ship vertical insertion at helocast at sea noong February 28 hanggang March 5, 2024. Ang Coast Guard pilot, crew at personnel ay sumilalim sa lectures, dry run at culminated kasamang helicopter operations, fast rope, helocast at rappelling. Ayon sa Coast Guard Aviation Command, ang exercises na ito ay mag-i-improve sa Coast Guardians' emergency skills, overall readiness at operational capabilities. Dagdag pa nga po nito na ang Coast Guard Aviation Command ay proud na naging parte ng ganito ka-remarkable na breakthrough at masaya din na nabigyan ng opportunity hindi lang sa pag-showcase ng skills at capabilities ng mga air assets ng Philippine Coast Guard, kundi pati na rin upang i-enhance ang skills ng ating mga piloto at crew. Ayon pa nga po sa Coast Guard Aviation Command, sila nga raw po ay committed na ipagpatuloy ang excellence at pag-align sa organization's missions at mandated functions at steadfast upang dalhin sa direksyon ng readiness, innovation at teamwork. Ang helicopter nga pong ginagamit ng Philippine Coast Guard ay ang H-145 na gawa ng Airbus helicopters. Ito nga po ay isang twin-engine light utility helicopter na dinevelop at minamanufacture ng Airbus helicopters. Ang H-145 ay isang twin-engine aircraft na kaya din magdala ng hanggang 9 na pasahero kabilang na ang 2 crew. Ito nga po ay nakadepende sa configuration na requirement ng kanilang customer. Ang helicopter nga po ito ay minamarket bilang passenger transport, corporate transport, emergency medical services, search and rescue, at utility roles. Habang ang mga military variants naman ito ay ginagamit sa training, logistics, medical evacuation, reconnaissance, light attack, at troop transport operations. Ang helicopter na ito ay unang lumipad noong June 12, 1999 at nintroduce naman noong 2002. Sinimulan nga po itong iproduce noong 1999 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 1,500 units ang mga nagawang ganito. Sa kasalukuyan, ang mga military operators nito ay ang Albania, Belgium, Bolivia, Cayman Islands, Cyprus, Ecuador, France, Germany, Hungary, Kazakhstan, Luxembourg, Serbia, Thailand, United Kingdom at United States. Habang civilian and government operators naman ito ang Australia, Brazil, Canada, Croatia, Cayman Islands, France, Germany, Israel, Lithuania, Morocco, Namibia, Netherlands, New Zealand, Norway, Peru, Pilipinas, Saudi Arabia, Spain, Switzerland, Serbia, Ukraine, United Kingdom at United States. Ang H-145 ay pinapalipad ng 2 crew. May haba nga po itong 13.03 meters, height na 3.45 meters, empty weight na 1,792 kilograms at gross weight na 3,585 kilograms. Ang power plant naman nga po nito ay 2 turbo mecha Ariel 1E2 turboshaft engines. Ito nga po ay may cruise speed na 246 km per hour at may maximum speed na 268 km per hour. May range naman nga po itong 680 km at service ceiling na 5,240 meters. Mga idol, napapabalita nga po na daragdagan pa ng Philippine Coast Guard ang kanilang mga H-145 helicopters. Ngayon nga pong sumasailalim din sa modernization program ay hindi nga pong malabong madagdagan din ang mga helicopters at floating assets ng kanilang ahensya. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!